Pinag-utos po ng Department of Interior and Local Government sa Philippine National Police o PNP na ipatupad ang curfew hours para sa mga menor de edad sa Metro Manila. At kasabay po nito, inoobliga naman ang kagawaran ito pong ating mga LGU, mga lokal na pamahalaan na ipagbawal ang pagbibidyoke ng lagpas ng alas 10 ng gabi. Karagdagang detalye sa live report ni Vic Sumintak. Vic! Ali, hindi dapat umano ipagtaka ng publiko kung makakakita ng karagdagang mga pulis sa mga matataong lugar dahil bahagi ito ng kampanya ngayon ng pambansang pulisya na dagdagan ang police visibility para masiguro na ligtas ang publiko. Inatasan na ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang Philippine National Police o PNP para magpatupad ng curfew hours sa mga minors sa National Capital Region o NCR. Sinabi ni Remulla sa ilalim ng Safer Metro Manila Plan na kailangan na masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mamamayan sa pamagitan ng pagpapaigting ng police visibility sa mga estratehikong lugar kasama na ang mga convergence area, tourist destination, transportation hubs at higit sa lahat sa mga paaralan. We welcome Monday with the announcement of the Safer Cities Initiative. Initially, dito po sa Metro Manila mag-uumpisa yan, but eventually, lilipat po sa lahat ng major urban centers sa buong Pilipinas. Nakikita natin na mayorya ng krimen na nangyayari ay sa mga urban areas. So it's time to make the people feel safer about where they live. Inihayag naman ni National Capital Regional Police Office o NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin na dinagdagan na rin ang deployment ng mga police personnel sa mga matataong lugar para masiguro na mababantayan ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Ayon kay General Abirin, inaasahan na magkakaroon ng pagbaba ng krimen sa Metro Manila dahil sa pinaigting na police visibility kasama ang mga force multiplier na kinabibilangan ng mga barangay tanods. We are intensifying our police presence different public convergence. And one of the concentration are yung mga transportation hubs po natin. Yung mga LRT stations, lalo na po dito sa Pasay Rotonda, sa Monumento, tapos sa Cubao Station. And at the same time dito sa Pit Expo. Nagdagdag po tayo ng kapulisan po natin dyan. At also, i-maintain po natin yung police presence in partnership with the volunteer groups at saka mga barangay tanod po natin. Niliwanag naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na pagkatapos na maipatupad sa Metro Manila ang pagpapaigting sa police visibility sa mga estratehikong lugar, ito ay ipapatupad din sa iba't ibang panig ng bansa. Iginit ni General Nartates na maging sa mga pangunahing transportation route ay mahigpit na ring babantayan ng pambansang pulisya. It is through the DPWH circular na sa kanila yung kalsada dapat clear yon. At humihingi ng tulong or nag-implement dyan, DPWH, lalong-lalo na ang mga LGUs natin. Kasama ang pulis, alam niyo naman, may mga matitigas ang ulo, ayaw magtanggal, etc. That will eventually result to safer street, lalong-lalo na as a transportation route for everyone. Binigyang diin ni Secretary Remulla na mahigpit na ring ipagbabawal ang pag-iinuman sa mga kalsada. Ganon din ang pagubad sa pampublikong lugar at hanggang alas 10 na lamang ng gabi ang video okay sa iba't ibang lugar. Nagbabala si Remulla na huhuli ng mga otoridad ang sinumang lalabag kaya inoobliga ang lahat ng mga local government units o LGUs na magpatibay ng ordinansa para sa curfew hours ng mga minors, pagbabawal ng pag-iinuman sa mga kalye at pagbibiyooke ng lagpas ng alas 10 ng gabi. Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Ali, diniyak naman ng Philippine National Police na anumang concern tungkol sa seguridad ng publiko ay huwag mag-atubili
gamitin ang emergency hotline na 911 at sinisiguro na sa loob ng 5 minuto mayroong responde na gagawin ang pambansang pulisya. Balik sa inyo, Ali. Okay, Vic, malinaw naman ang layunin nung itong ipatutupad nila na ito. Nahihigpitan nga yung curfew ng mga minor de edad. Nakita naman natin, di ba, yung mga nagrarambulan, na mga kabataan, yung mga petty crimes na nagkalat. Let's talk about exemptions. Kasi alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, hindi sila dapat nasa kalye. Ano ang exemptions? Ang exemption lamang, Ali, kung halimbawa panahon ng pasukan ng mga estudyante, basta ma-justify ng minor de edad na inabot ng alas 10 ng gabi na siya ay galing sa isang school activity, ito ay exempted, Ali. Pag accompanied ng kunwari, ng magulang, ng legal guardian, may kasama, exempted ba? Ganon din, Ali. Basta anuman na violation ng minor de edad, kukontakin ng pulisya ang kanyang guardian o magulang. Dahil sila ang magpapatunay kung talagang ano ba ang nangyari. Dahil yung minor, alam naman natin sa isinasad ng batas, hindi siya pwedeng ikulong. So ito ay walang kaparusahan. So pag itong minor de edad, nakita na alas 10 hanggang alas 4, ano yan? Sasamahan lang pa uwi? Parang ganoon, Ali, o kaya ay pipigilin kung sa barangay inabutan, kung hindi escortan ng barangay official o ng polis pabalik sa kanilang tahanan, sila ay i-custody muna hanggang sa kinaumagahan, Ali, para payapang makauwi sa kanilang bahay. Oo, ako medyo worried dun sa videoke. Parang hindi yata mang-aawit itong si Secretary Remulla. Parang mahirap yata tumigil ng alas 10 ng gabi, lalo na kung merong may birthday. Ito ba, exempted ba? Nagpaalam ka sa kapitbahay mo, uy, may birthday ko kasi, pwede ba kami mag-videoke hanggang alas 2? Umuo naman. Wala bang ganon Hindi, na Ali. medyo luwagan kapag may kasiyahan? Walang exemption doon sa birthday, Ali. Basta alas 10 ng gabi at inireklamo ka, pupuntahan ka ng pulis. Ang exemption lamang daw kapag mayroong mga okasyon na mayroong permiso na galing mismo sa barangay official. Maliban dyan, pagka nag-videoke ng lagpas ng alas 10 ng gabi at ikaw ay nakakabulaho na sa kapitbahay, pwede kang ireklamo, tumawag sa 911, pupuntahan ka ng pulis at ng barangay tanod. Oo, para dun sa PS lang ako, pahabol, forgot something, Vic, dito sa issue ng mga kabataan natin na nai-involve sa petty crimes at saka yung mga rambulan nila. Ang punto ng, alam mo, yung responsibilidad ng mga magulang, yung pananagutan nila for parental negligence. Kung talagang yung bata hindi nila suhituin at disiplinahin, wala bang ganung salik o factor dyan sa ating patutupad na yan sa ating mga lokal na pamahalaan? So parali, dahil nung nasa Congress pa ako, may isang panukalang batas na hindi pa napagtitibay na yung lahat ng minor de edad na nakagawa ng violation, dapat kakibat may pananagutan o responsibilidad yung magulang. Pero yung batas tungkol dyan, ewan natin, mukhang naupuan dyan sa ating Kongreso. Ngayon, itong balak ng PNP at saka ng DILG, parang disciplinary action lang o reprimand, pero walang pagkakakulong, Ali, dahil walang kaso na pwedeng isampa sa minor de edad. Okay. Ang lungkot, alas 10. Tama na, pack up na. Maraming salamat. Vic Sumintak, nag-uulat live.